What's up mga kalapatids, katatapos lang natin magpatuka sa ating mga alaga. At pagkatapos nilang tumuka, pinalabas natin sila para ma-warm up, lalo-lalo na yung mga ibon na ililipad natin. Ayan, si Tifa mga kalapatids. Dahil mamaya, loading na naman. Kung hindi ako nagkakamali, sa Quezon na yung susunod na liparan. Pero eto mga kalapatids, pagkatapos ko sila parondahin at bumaba na sila. Eto mga kalapatids, tignan nyo to. Kilala nyo tong ibon na to? Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, November pa to nung nawala doon sa may Isabela. Ayan, tignan nyo mga kalapatids, ngayon lang nakabalik. Sayang, hindi natin napapasok sa trapdoor. Papapasukin sana natin at pakakainin. Kaya umakyat uli sa bubong. Tawagin natin ito mga kalapatids. Napansin ko, tignan ko agad yung singsing niya, yung ring band niya mga kalapatids ay wala na siyang sticker. So maaaring nahuli yun, may kumukup sa kanya, tinanggal na yung sticker. And then siguro akala batcher na, ayun, sumibat, bumalik dito sa ating loft. So papapasukin natin dito para makainom at makakain yung ibon natin. Alright, samahan nyo ako ngayon sa episode na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para na sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Ayan mga kalapatids, mukhang papasok sa trapdoor natin. So papasukin natin yan, pakainin natin. Ayan, pumasok na. Pumasok na yung ating ibon na ito. Mamaya, hawakan natin yan mga kalapatids. Tignan natin kung anong kalagayan niya. So ayan natin siya dyan kumain. Ayan, ayan yung pares niya. Yung lumilipad pa siya. Ayan yung pares niya mga kalapatids na naging pares naman ito nung anak ng ating 6 overall champion. Then muna nating makakain mga kalapatids at makainom. So bibigyan ba natin ito electrolytes? Tara, bigyan natin. Sige, kawawa eh. Hahandaan ko muna ng electrolytes mga kalapatids. Wala na, uminom na. Bagal natin kumilos. Okay lang yan, bukas na natin asikasuhin yan. Makakapagpahinga naman na yan dito. Ako, dami na nating ibon. Wala to sa plano mga kalapatids. Tapos nagsalang pa tayo. Ito, isa, dalawa, tatlong pare. So, 6 na itlog yung inaasahan natin paparating. Although hindi natin sure kung yung 6 na itlog na yun ay kompleto na mabubuhay. Pero ganun pa man, marami na tayong ibon mga kalapatids. At naririto sa pwestong to yung yung isang pares natin na pinaghiwalay na natin. At siguro sa mga susunod tatanggalin na natin yung anak nito. Ayan yung nandyan para maiwalay na kasabay nung ating inakay na itim na nandun. Alright, so kukunin ko muna tong ibon natin. Tingnan natin yung kanyang kalagayan. Ito yung ibon natin mga kalapatid sa magaan. Oh, light mix yung ating pinatira dito nung NDR tayo mga kalapatids. At magaan yung ating ibon. So malamang ito gutom to mga kalapatids. Kaya nga pagpasok niya tumuka agad. Ayan, ayan natin pakpak. Mukhang may bahid ng kung ano mo na madumi mga kalapatids. Tapos yung kanyang paa, ito. Paa niya, ayun, may tali, ewan ko ba. Pasensya na kayo, ingay ng mga bata mga kalapatids. Maamo pa rin sa atin yung ating ibon na ito mga kalapatids. Nagpahawak agad siya sa atin. Alright, so na-miss niya rin siguro yung ating pag-aalaga. Kaya bumalik to. Ito pa rin yung pakpak niya. Oh. Mantala dito. Yan, ito pa rin. May nakita akong logo, may nakita akong hanip na yung parang langaw na spider. Ayan ayan Saan na kasi napunta tong ibon natin na ito. So buti na lang nahuli natin. Siguro maraming hanip tong ibon natin na to. Kasi may mga nakikita akong tumatalong-talong hanip at meron nga akong nakuha agad. Ayan. Napakagaan ng ating ibon na ito mga kalapatids. Alagaan natin uli siya. Kukondisyon, iki-cleansing, babalik yung dati niyang kondisyon. Titignan natin sa susunod kung anong pwede natin gawin sa kanya. 4th lap lang ng BBC NDR 2024 yung inabot nito sa may Isabela mga kalapatids. At hindi na nga siya nakabalik kaya hindi na natin siya uli na isampa.
At ngayon, wala siyang sticker. So, malamang nahuli to. May nag-alaga. And then, siguro akala batcher na or kaya nakawala. Ayun, bumalik. Sumibat, bumalik dito sa ating loft. Kasamang nawala nito, si G Zomba. So, gaya nga ng sinabi natin nung nakaraan, tiwala tayo sa ating mga alaga. Wag lang silang mapapahamak. Wag lang silang, alam nyo na, madidisgrasya. Babalik at babalik yan dito sa atin. Eto, bumalik yung ating ibon. Jessie mga kalapatids, nakabalik. Kukondisyon natin to, bukas paliliguan natin to. Babalik natin yung kanyang lakas. Alright, lagyan natin dito. 75 years later. Good evening mga kalapatids. Nandito tayo uli, nagbabalik sa ating lungga, dito sa ating Flyers Loft. Dahil dating gawi, alam nyo na yan, sampahan ngayon mga kalapatids. At ang lilipa rin ng ating mga alaga bukas ng umaga ay Tiaong, Quezon. Nako, sana wag nang ulanin yung ating mga ibon kasi kung hindi ako nagkakamali, ilang linggo na rin nag-uulan doon. At kanina, bago magdilim, napakakapal ng kaulapan mga kalapatids at napakadilim. Tapos ang lakas pa ng hangin. Yung tipong parang uulan. Ayan, ang lakas ng hangin at ang lamig. So malaki ang tsansa na ulanin yung ating mga alaga bukas. Pero hopefully, gumanda yung panahon kasi ewan ko ba, mabilis magbago yung weather mga kalapatids. Nung mga nakaraan, kung natatandaan ninyo, yung lipad ng Lukban, dinivert doon sa Lipa, Batangas. Yun, nandun sila sa release area sa Lipa, Batangas. Napakakapal ng ulap, napakadilim. Then, mga ilang oras lang nakalipas, ang oras yata, yun, gumanda na. Saka sila na-i-release. So, sana bukas maging maganda yung panahon para maging maganda naman yung liparan ng ating mga ibon. So, dito tayo sa ating Flyers Loft. Alright, ito yung ating mga alaga, oh. Ayan, mga grizzle natin. Ayan, tatlo sila. And then dito, ayan, ganda na ulit tignan. Hindi na boring tignan yung ating Flyers Loft sapagkat eto na, dumadami na yung ating mga panlipad. Dahil eto, nagbabalik si Jessie. Si Zomba kaya mga kalapatids, ano kayong nangyari doon, no? Iwala naman tayo na kapag kayo ibon natin tumukod lang dahil siguro kinapos tayo ng binigay sa kanya ng paghahanda, na mali tayo ng kalkulasyon, at yun ang nakikita kong dahilan kung bakit kinapos yung ating mga alaga noon. Ito, si Jessie tsaka si Zomba. Natatandaan ko, nagkasakit tayo noon kaya napabayaan ko din. So siguro ito, kinapos sila ng mga panahon na yon. Pero tiwala tayo, wag lang silang mahuhuli, wag lang silang mapapahamak. Babalik at babalik yan dito sa ating kulungan. So sa gabing ito, training tayo. Ayan, si Tifa, si Erit at si Naruto. Yan yung ating isasampa ngayong gabi. So ihanda na natin yung ating mahiwagang training box. Nasaan na nga ba yung ating training box? Ito mga kalapatids. Ayun. Ito. Sensya na kayo, magulo dito sa ating Flyers Loft. Nako, hindi pa pala ako nakapagsubukan kanina ng vitamins kasi ngayon ang schedule ng vitamins na ating mga alaga. So siguro kukunin ko yung ating mga ibon, tapos bago ko isampa o ilagay dito sa training box natin, susubuan muna natin ng vitamins para maihabol natin. Alright, ito lang naman yan, bibigay natin mga kalapatids, kumbaga pang maintenance lang. Okay mga kalapatids, sa araw ng bukas walang mawawala. Abangan tayo, tignan natin kung anong mangyari sa ating mga pauwian, kung magiging maganda ba yung kalalabasan ng kanilang liparan. Kaya walang mawawala dito lang sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang kwentuhan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito. Pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Papatayin ko na yung flashlight para hindi na rin ma-stress yung ating mga alaga kapag binabasket natin sila. Kita-kita tayo mga kalapatids. Paalam!